Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Duda Los Reyes, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Magsama-sama tayo pong muli sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa ating tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Happy Sunday po sa lahat. Bago po tayo magsimula, nais ko pong i-share ang isang verse mula sa John 14:8. Ang sabi po dito, if God is everything you have everything you need. Ayan, kapag ang Diyos po ay nasa ating mga buhay, wala na po tayong kailangang iba pa kundi Diyos lamang. You have everything you need, ang sabi nga po. Patuloy po tayo, kami namimigay pa rin po ng mga aklat at aralin sa Biblia. Kaya naman kung nais niyo pong makakuha, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, dahil lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At para naman po sa ating Facebook page, maaari po kayo magpadala ng inyong mga pagbati o komento. Magtungo lamang po sa facebook.com/AWR Luzon, Philippines o magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Kung nagnanais naman po kayo makakuha ng ating readily available na Bible Study Guide, maaari po kayo magtungo sa bibleschools.com/Central Luzon. Para sa ating tinig ng kalusugan ay makakasama pa rin po natin si Ma'am Michelle B. Salas, isang registered nutritionist dietitian ng Adventist Medical Center Manila. At sa pag-aaral naman po ng salita ng Diyos ay pangungunahan pa rin po tayo ng ating outgoing president ng North Philippine Union Conference. Walang iba kundi si Pastor Romy Mangiliman. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Michelle para sa tinig ng kalusugan. Isang maligayang pagbati po sa ating lahat. Dalangin ko po na kayo ay nasa mabuting kondisyon at magandang kalagayan. Safe na safe. Ayan po. Salamat po sa inyo pong patuloy na suporta sa ating programa. Ayo po ay wini-welcome ko sa ating Tinig ng Pag-asa. Ito po ay handog sa atin ng Adventist World Radio. Can we really eat too much? Pag sinabi po natin, napapakinggan po natin ang tanong na iyon, ano pong isasagot natin? Ayan po. Pero ano nga po ba yung pinag-uusapan natin dito? Ito po ay kadugtong ng ating tinalakay ng mga nakaraang araw. At yun po yung tinatawag nating sugar. Ayan po, sa panahon po natin ngayon, dami po sa atin ang umiinom, nakakain, na sobra-sobra talaga sa mga pagkain mataas sa sugar. Yung sugar po, importante po yan sa ating katawan sapagkat kailangan po yan bilang isang enerhiya. Pero yung katanungan po doon, saan po natin ito kinukuha? Anong pagkain po yung source po natin ito? Ang sugar po is essential po yan, mahalaga po yan when it comes to fermentation, yung mga yogurt, mga baked products, katulad nung yung ating pong mga cookies, yung mga tinapay, yan po. Yung frozen fruits, and yung ating pong mga soy sauce, kailangan din po yan. At alam niyo po ba, yung sugar natin, maarami po yan pwedeng mapagkuhanan. Meron po tayong tinatawag na intrinsic sugars. Ito po yung mga naturally occurring po ng mga sugar. Ito po yung nakukuha natin galing sa mga prutas. Yan po. Ito din naman yung nakukuha natin sa mga gulay po natin. Even po yung ating gatas. Yan po yung lactose. Yung sa ating prutas nga po is yung ating fructose. At pag sinabi naman po nating meron din po tayong free sugars. Ito po yung mga added sugar sa mga kinakain po natin. Kaya pansinin nyo po, ingat-ingat tayo sa mga kinakain natin kasi yung iba may mga added sugar na. And naturally,
Usually, present po siya sa honey, mga fruit juices, fruit juice concentrates, so yung mga yan, dinadagdagan pa po nila ng added sugar. So ito naman yung mga added sugar na tinatawag, ito po yung manufacturing sa ating mga bahay, ginagawa like sugar o ginagamit sugar na yung table sugar po, fructose syrup, sucrose, lactose, and fruit syrups. Meron naman po tayong tinatawag na naturally present naman po na mga sugar. Ito po yung honey, yung mga syrups, and yung iba ay galing sa mga alcoholic na mga inumin o yung mga inuming may alcohol content po. So, paano po ba yung pagproseso ng sugar na tinatawag po natin? Marami pong klase, no? May brown sugar, may wash, may white sugar, yung iba muscovado sugar, cocoa sugar. So, ano po ba dito yung pinaka-healthy talaga at dapat mas safe na gamitin po natin? So, from cane, no? Sino bang nakaka-try na po dito makakita kung paano gawin yung paggawa o pagproseso po ng asukal. So, yung from cane o sugar cane, yung mga tubo po, saan po ba mayaman ito? I think sa Bacolod po, no? Ayan, so, kinakrush po yan at pinapalabas po yung pinakatas, yung pinaka-raw na juice, pinapainitan po, liming, heating, kinaklarify po, pinapalinaw, no? Clarification, sinasala po yan hanggang maging thin na juices at magkakaroon ng evaporation through heat po yan at magkakaroon ng crystallization. Yan na po yung pamumuo na pwedeng maging molasses or yung raw na sugar. Ayan po. And then, yung iba naman po ay nanggagaling sa beets na tinatawag, sugar beets. Ayan po, ini-slice po yan, dinidifuse, yung pinaka mga pulp niya. Ayan po, katulad nung sa sugarcane, magiging mga hilaw po o fresh na mga juices. Magkakaroon po ng pag-init, ayan, liming. Ayan po. So, halos kapareho po ng proseso, fini-filter hanggang maging juice at magkakaroon ng evaporation din. At syempre, yung pamumuo po. Kaya nagiging white sugar or molasses naman po siya. So, yun po yung pinaka-proseso niya. So, ginagamit po yung ating sugar as a sweetener. Syempre, pampatamis. Pwede pong honey, granulated sugar. Ito po yung white sugar na ginagamit po natin or yung mga buong sugar, high fructose na mga syrup, yan, ginagamit po yan sa pagtitimpla ng mga juices, yung lalo na po sa pagmaramihan, yung ginagamit po natin, o yung sa ating mga food establishment, o yung mga talagang nagtitinda ng mga ng mga inumin, ito po usually ang ginagamit. At yung iba naman po ay agave syrup. So, importante nga po ba, can we really eat unlimited, yung want to sawa po tayo. So, ingat po tayo sa tinatawag nating high fructose na mga syrup. Corn syrups, ito po usually ginagamit sa ating mga products. Ito po yung halimbawa, yung mga jam, yung mga cookies, even po sa mga fast food. Yan, madalas po yan nakikita sa mga fast food na mga pagkain, even po yung mga burgers, yung ating fries, yung ating yogurt. So, ito po yung may mga ingat po tayo, may high fructose na mga sugar. So, yung sugar, kung ito po ay hindi po natin nalalaman, ito po ay empty calories. Yung isang tablespoon po niyan is 5 grams and yung 5 grams is equal to 20 calories. Wala po siyang carbohydrates, wala po siyang protein. Ayan po. So, pag sobra po tayo sa sugar intake po natin o pagkain po, usually po is weight gain o pagtaas po ng timbang yung nakukuha po natin. Yung iba po, yung blood sugar, tumataas din at pwede pang mag-lead sa mga chronic diseases katulad po nung tinatawag nating diabetes o sobra po sa blood sugar sa ating mga dugo, no? So, drinking 250 ml of sugar, sweetened beverages daily. So, kung kayo po ay umiinom, mga kaibigan, mga kapatid, ng 250 ml, yung isang baso ng ating beverages, yung sweetened na po, pinatamis, ay 26 daw po % yung risk nyo para magkaroon ng diabetes. So, imagine niyo po, halos sa panahon po natin, sa generation po natin ngayon, napakadali na lang umorder ng mga inumin, mga fruit juices, yung mga synthetic fruit juices. Okay lang po sana kung yung mga fresh pero ito po usually kinakain, in-order natin yung mga synthetic, artificial na mga fruit juices o kaya naman yung mga nauso po ngayon, yung mga milk
tea, yung mga kape na sobrang tataas ng sugar, may percentage pa po ng sugar, no? Tinatanong po tayo. So, 26% higher risk of diabetes. So, ingat-ingat po tayo sa ating mga iniinom, mga kinakain. Ayan po. So, napakataas po talaga ng porsyento. Ayaw po natin magkaroon ng diabetes na napakadami po talagang komplikasyon sa ating katawan. Pwede tayong dumating sa punto na magtuturok na tayo ng insulin para lang makontrol po yung blood sugar sa ating katawan. Minsan pa po ay nagkakaroon ng pamamanhid, yung retinopathy, no? Pati po sa mata po natin nagkakaroon ng paglabo, yung sa ating pong utak, nagkakaroon din ng complications sa ating pancreas. Ayan po, at to the point na kailangan natin mag-prick talaga to really ma-monitor pa po natin yung ating blood sugar. So, yun naman po yung gusto po natin pang maiwasan. So, how many? Kayo po kung tatanungin sa inyo pong mga tahanan ngayon o nasaan man po kayong lugar, gaano po kayong karaming umiinom ng mga sweetened drinks po natin? Araw-araw po ba? Linggo-linggo? Buwan-buwan? O taon-taon? Mayroon po bang ganon? Talagang umiiwas sa mga sweetened drinks. So, pwede po siya mag-cause, talong higit yung soda, yung mga soft drinks po natin, tooth decay. Kaya inyo pong mapapansin. Yan po ay hindi po maiwasan yan. So, meron po tayong, pag sobra po tayo sa sugar sa ating katawan, alam niyo pong ginagawa nito para po siyang binablock niya po yung tinatawag nating leptin. Ito pong leptin, ito po siyang hormone, para po siyang personal trainer na kung saan it control po yung appetite to stop, na nagsisignal po yan sa ating utak to stop eating. So, yun po yung pakiramdam natin feeling full na tayo. And at the same time, it helps po para ma-regulate yung gaano karaming enerhiya yung kailangan nating i-burn per day. Pero dahil too much o sobra po tayo sa sugar, nabablock po nito yung leptin na tinatawag natin, itong hormone po na ito. Kaya pakiramdam natin, gutom pa rin po tayo kahit kakain lamang po natin. Yan po, pag too much sugar, no? Masama po pala talaga pag sobra po sa asukal yung kinakain natin. So, obesity and yung leptin, pag too much sa sugar, syempre maglilid to sa weight gain natin, to the point na hindi na natin makontrol, tumataba na tayo, tumataas na yung timbang natin na hindi na natin makontrol. Yan po, obesity. Yan po ay nagiging cycle. Kakain tayo, nagutom tayo, kakain, may ipon. So, paulit-ulit lang po siya. So, kailangan na natin ihinto ito pong cycle po na ito. Yan po yung pinaka mahalaga. So, marami din naman po sa atin nakaranas na talaga ng sugar addiction na tinatawag. Nagiging cycle, you eat sugar kasi gusto nyo po, you crave for it, talagang addiction na po. May mga, parang hindi ka na mabubuhay nang wala ito. Hindi lang siya sweet tooth na pero addiction na po siya. So, ang mangyayari po niyan, kung kumain po tayo ng too much sugar, sobra sa asukal, syempre po, yung blood sugar po niyan, yung level po is mag-spike up, tataas po yan. Yung dopamine, mag-release po yan sa ating brain, kaya pakiramdam natin, parang, ano na rin po yun, no? Parang yung drug, feel like po yung pakiramdam natin, yung parang may sense of high, no? May parang, alam mo yun, may ano ka po na okay po, na immune na yung katawan po natin and parang gusto pa po natin dagdagan. So, ito naman po, yung insulin secretion po yun. Pag too much po na sugar, sobra po yung sugar sa ating katawan, maglalabas po yan ng maraming insulin para po magamit na ating katawan. And at the same time, biglang magdadrop naman po yung ating blood sugar level. So, alam niyo po, delikado po itong kapag ganito po yung cycle, marami pong komplikasyon. So, yung blood sugar, biglang bababa po. So, yung high insulin levels, mataas po yung o dami ng insulin, biglang magkukos po yan ng pagbaba. Ayan po, kahit po yung mga store na namang insulin ay gagamitin. So, yung body po natin nagkikrave ng mga nawalang sugar. So, ang sugar naman, kaya ang mangyayari po yan, parang magugutom, makakaramdam po tayo ng gutom. At tataas pa po yung cravings po natin. And babalik na naman po sa kakain tayo ng sugar, paikot-ikot lamang po. So, yun po yung nangyayari when it comes to addiction. So, meron po tayong tinatawag na yung eksperimento po na ginawa ni Dr. Linus Pauling. Ito po ay forgotten research, sugar and your immune system. Sinasabi po dito na the more po tayong kumakain ng sugar is humababa po o humihina po yung ating resistensya. Nako, delikado po yun lalo na sa panahon po natin ngayon na kung saan dapat mas paigtingin pa po at palakasin pa po natin yung ating immune system.
Ang ating sugar po, ito po yung mga pagkain, no? Nagiging nagsisilbing pagkain po ito ng ating mga bakterya. Pero nangyayari po sa ating immune system, pag kumakain po tayo ng sobra sa mga asukal, ito po ay halos kapareho ng structure ng vitamin C at yung sugar po. Kaya minsan, pag kumakain po tayo ng too much, ay nalilito po yung ating katawan kung alin po ba yung dapat na tanggalin at alin po yung dapat ni-absorb ng ating katawan. At madalas, ito pong vitamin C o yung ating sugar na pagkakamalan po siya as vitamin C. So, ayun dun po yung nagkakaroon ng complication. So, humihina po yung ating immune system. So, ang nangyayari po, mga pagkain pong matataas sa sugar, for every teaspoon po, ilang bacteria po yung nasisira. Alam niyo po, for 6 teaspoon ng sugar, so halimbawa kumain lang kayo ng cake, ayan po, slice of cake, 10 na bacteria na po yung napapahina. Yung sugar po, napapahina yung white blood cells sa ating katawan para makadestroy ng bacteria. So, kapag kumain po tayo ng mga 6 teaspoon ng sugar, 10 bacteria po yung humihina po yung ating white blood cells para ma-destroy, masira po itong mga bacteria na to para malabanan. So, kung 12 po yan, mas nadagdagan, 5.5 na lang po yung kaya niyang bacteriang i-destroy o sirain. Ayan po, kung 18 na kumain tayo ng ice cream, 18 teaspoon po yan, 2 na lamang po yung bacteria na kayang labanan nitong ating white blood cells. Yung white blood cells, ito po yung pinakapanangga ng ating katawan, no? Binubuo po yan ng ating immune system. Ayan po, 24 na teaspoons po, 1 bacteria na lang yung kaya niyang sirain. So, imagine niyo po, humihina po talaga yung ating immune system sa tuwing tayo po ay kakain ng ating mga sobra sa mga matatamis. So, kung kakain po tayo, tingnan po natin yung mga pagkain po natin, baka po may mga hidden sugar po yan. Like, halimbawa, uminom po kayo ng gatas, yan, 12 ounce po, 42 teaspoons po yan, mapakadami po. At yung mga soft drinks po natin, yung 12 ounces po na soft drinks, 10 to 12 teaspoon pong mayroong sugar dyan. Yung chocolate cake, yung isang slice po or 4 ounces, 8 teaspoon po agad na sugar meron dyan. Chocolate candy, 1 ounces, isang piraso lamang po, pero 7 teaspoon na po agad yan. Concentrated talaga. Fruit pie, 1 slice, 7 teaspoon. Yung mga jelly, yung mga palaman po natin, 1 tablespoon, 5 teaspoon na po agad na sugar meron dyan. Yung ice cream naman, 1 scoop lamang po. Meron na tayong agad na 5 teaspoon ng sugar. So, kung kinakain po natin ito madalas, ay may kasiguraduhan po na pwede manghina yung ating katawan, yung ating resistensya at magkaroon po tayo ng mga sakit. So, tandaan po natin, hindi po unlimited dapat, hindi one to sawa yung pag-inom po natin o pagkain ng mga matataas sa sugar. So, nawa po kayo ay napaalalahanan. Salamat po ng marami sa inyo pong pakikinig. Abangan po muli ang susunod na paksa na ating pong tatalakayin. Ipapagpapatuloy po natin ito. Maraming salamat po, Ma'am Michelle, mga kaibigan. Ang dapat po nating tandaan, too much of something is bad. Ayan, lahat po ng sobra ay nakakasama sa atin. Bagamat mahirap po itong iwasan o mahirap itigil, nawa po ay piliin natin na maging tayo po ay malusog ang ating pangatawan at iwasan po natin itong mga bagay na ito. Kung kayo po ay may mga katanungan ukol sa ating naging paksa, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777 o kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, i-dial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At para naman po sa ating Facebook page, maaari po kayo magpadala ng inyong mga reflections. Magtungo lamang po sa facebook.com/AWR Luzon, Philippines o magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito, tayo po muna ay makakarinig ng isang tanging bilang. Sa tuwing ikaw ay gigising sa umagang kay ganda, naglayang presensya niya at
sa bagong buhay, kalakasan na ibinigay dahil sa pag-ibig niya. Purihin natin ang kanyang dakilang pangalan, na siyang nagpapagaling sa lahat mong karamdaman. Purihin natin ang kanyang dakilang pangalan, na siyang naglilinis sa lahat mong kasalanan. Kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, sa kanyang tapat na pag-ibig ay gayon kadakila. Sa tuwing ikaw ay nalulungkot, lumapit ka lamang sa Kanya. Biyaya ng pag-ibig ay sagana, manalangin ka lang sa Kanya. Pangako niya'y tunay, hindi ka na malulumbay, ngunit magsaya. Purihin natin ang kanyang dakilang pangalan, na siyang naglilinis sa lahat mong kasalanan. Kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, sa kanyang tapat na pag-ibig ay gayon kadakila. Kanyang nilisan ang langit na bayan para sa iyong kaligtasan. Purihin natin ang kanyang dakilang pangalan, na siyang nagpapagaling sa lahat mong karamdaman. Purihin natin ang kanyang dakilang pangalan, na siyang naglilinis sa lahat mong kasalanan. Kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, sa kanyang tapat na pag-ibig ay gayon kadakila. Sa kanyang tapat na pag-ibig ay gayon kadakila. Sa kanyang tapat na pag-ibig, si Jesus ay dakila. Maraming salamat po sa napakagandang awitin. Tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng ating Panginoon at isa na nawang pangalan ng ating bigyan ng pansin, ang pangalang Daniel. Ang kahulugan ng Daniel ay God is my judge, ang Diyos ang aking hukom. Ang aklat ng Daniel na si Daniel mismo ang sumulat, itong lalaking ito ay nalaman niya ang lihim ng Diyos, sapagkat pinaalam ng Diyos sa kanya ang kanyang lihim. Ang aklat ng Daniel ay isang aklat ng Adventures of Faith, paglalakbay sa pananampalataya. Nanupat ang ating Diyos ay kanyang pinagkaloob ang mga bagay na darating, propesiya, sapagkat ang aklat na ito ay aklat ng propesiya. Paano nagsimula ang pangyayaring ito sa aklat o sa buhay ni Daniel? Sinasabi ng aklat ng Daniel Kapitulo 1 ng ganito, na 3 taon ng paghahari ni Jehoiakim na hari ng Huda, dumating sa Jerusalem si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at kinubkob iyon. At ibinigay ng Panginoon si Jehoiakim na hari ng Huda sa kanyang kamay. Matatandaan natin ang kasaysayan ng bansang Israel na kapag sila ay lumilihis sa mga aral ng ating Panginoon, ang kanyang bayan, at sila ay sumasamba ng mga Diyos-Diyosan, ibinibigay ng Diyos o ipinapaintulot ng Diyos ang kanyang bayan ay mapapasailalim ng ibang bayan. Ito ang nangyari ngayon sa bansang Huda. Kinubkob ng bansang Babylonia sa pangunguna ni Nebuchadnezzar, ang Huda ay naging bihag. At nangyari ito noong 605 BC. At pagkatapos ang wika, yung mga kagamitan sa bahay ng Panginoon ay kinuha ni Nebuchadnezzar at pagkatapos inilagay sa bahay ng kanyang Diyos sa Sinar. At ang wika sa versikulo 3, at inutusan ng hari si Aspenas na pinuno ng kanyang mga yunoko na dalhin ang ilan sa mga Israelita na mula sa lahi ng hari at sa mga maharlika. At sapagkat ganito ang utos ng hari noong unang panahon na kapag sinakop ng isang bansa ang bansang kanyang nasakupan, ang ibang mga matatalino at mga dugong maharlika ay kinukuha upang maglingkod din sa hari. Binibigyan sila ng edukasyon para sa kanilang bansa, iniiba ang kanilang mga pangalan para maiwasan yung kanilang paniniwala sa kanilang tunay na Diyos. At ganito ang nangyari sa bayan ng Diyos. At ang sabi sa 4, mga kabataang walang kapintasan ang mga kinuha. At pagkatapos makikisig at bihasa sa lahat ng sangay ng karunungan, may taglay na kaalaman at pag-unawa at may kakayahang maglingkod sa palasyo ng hari, ituturo sa kanila ang panitikan at wika ng mga Kaldeo. Kaya noong naging bihag si Daniel at ang kanyang 3 mga kasama, ay binigyan sila ngayon ng isang pag-aaral na kung papaano ngayon ang kanilang mga isipan, ang kanilang pilosopya ay mababago, hindi na sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran, kundi sa Diyos ngayon ng Babylonia. Subalit naikintal sa mga kabataang ito ang paniniwala sa tunay na Diyos. Kahit anong gawin sa kanila, sila ay hindi nagbabago. At ang wika ng ating Biblia sa versikulo 5,
Ang hari ay nagtakda sa kanila sa araw-araw ng bahagi mula sa pagkain at kinakain at alak na iniinom ng hari. Sila'y tinuturuan sa loob ng 3 taon upang sa katapusan ng panahong iyon ay mailagay sila sa bulwagan ng hari. At kabilang dito si Daniel, si Hananias, si Misael at gayon din si Azarias mula sa lipi ni Huda. Mapansin natin na ang mga ito ay binigyan ng bagong pangalan. Kasi ang kanilang mga pangalan ay nagpapakilala sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran at sa kanilang paniniwala. Sapagkat ang pangalang Hananias ay ang kahulugan nito, Yahweh is gracious. Yung pangalang Misael, who belongs to God. At yung pangatlo, Azariah, Yahweh helps. Kaya nga, ang kanilang mga pangalan ay nagpapakilala sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Subalit para magkaroon ng re-education sa kanila, ay binigyan sila ng ibang pangalan. At ang pangalang binigay kay Daniel ay Belteshazzar, na ang kahulugan nito, yung Bel ay ito ang chief god na si Marduk, na ang paniniwala nila siya ang Diyos na kanilang sinasamba at kanilang pinaglilingkuran. At pagkatapos ngayon, ang mga pangalan ng kanyang mga kasama ay binigyan din ng kakaiba upang ngayon ang paniniwala ng mga Babylonian ay makintal sa kanilang mga isipan. Sapagkat ang wika sa pangalan Hananias ay tinawag na Shadrach, sa pangalan Misael ay tinawag na Meshach, at sa pangalang Azarias ay tinawag na Abednego. Subalit bagamat ganito ang nangyari sa kanila, sila'y naging mga bihag sa ibang bansa, ito ang Babylonia, subalit ang naikintal na turo at paniniwala sa kanila ay hindi naalis. At ang isang bagay, sila ngayon ay napaharap sa isang pagsubok sa kanilang buhay. Subalit sa pagsubok na yon, ang wika ng ating Biblia sa pangunguna ni Daniel, ang wika sa versikulo 8 ng Kapitulo 1, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man na kanyang iniinom, kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga yunoko na pahintulutan silang huwag dungisan ang kanilang sarili. Sapagkat ang mga taga-Babylonia ay kumakain sa paniniwala ayon sa Biblia, paniniwala ng mga Israelita na binigay ng ating Diyos, ang pagkain na may dugo. Yung dapat pagkakinain ang isang hayop, patuluin ang dugo, hindi dapat kumain ng dugo. At isa pa rito, ayon sa Levitico Kapitulo 11, hindi dapat kainin yung sinasabing karumaldumal. At binanggit sa ating Biblia yung salitang o yung pangalang baboy. Bagamat ang baboy ang wika, biyak ang kanyang paa, pero hindi ngumunguya, ito ay karumaldumal sa inyo. At sa ating panahon ngayon at maging noong panahon na yon, ang baboy ay hindi pinapakain ng ating Diyos. Isa pang bagay dito na yung inumin ay hindi dapat inom sila ng alak. Ang kanilang inumin ay tubig sapagkat ang alak ay nakakasira sa katawan ng tao. At karamihan sa mga umiinom ng alak ay nagkakaroon ng liver cancer. At gayon din sa kanilang pagkain ng mga paniniwala sa Biblia na karumaldumal, ito yung pinanggagalingan ng sakit. Kaya yung mahilig sa kumain ng karne, lalo na yung karning baboy ngayon, ang mga ito ang halos nagkakaroon sila ng sakit sa puso. Sapagkat ang kanilang mga ugat, especially yung mga ugat na papunta at galing sa puso ngayon, ay nagkakaroon ng nababalutan ng taba o kaya ng kolesterol, kaya ngayon maraming mga tao ang nagkakasakit sapagkat ito ay nanggagaling sa kanilang pagkain.
At mapansin natin noong dumami yung mga fast food sapagkat ang mga fast food na yan ang kanilang layunin na ang panlasa ng tao ang kanilang bibigyan ng pansin ngayon, hindi baling makakasira sa pangangatawan ng tao basta masarap sa kanilang panlasa. Halimbawa, ito pang sinasabing mga junk foods. Ang mga ito ay nakakasira sa katawan ng tao, pero masarap sa panlasa. Kaya ngayon, kung ating mapansin ang kaaway na gusto niya ang mga tao masisira ang kanilang pangangatawan, kaya ngayon ang sinasabi, napakasarap, anong sarap. Kaya nga, hindi panukala ng Diyos ang ating mga katawan ay magkakasakit dahilan sa ating pagkain na hindi tama o hindi ayon sa programa ng ating Panginoon. Ano ba yung layunin ng ating Diyos sa ating mga pangangatawan? Ito yung sabi sa aklat na sulat ni John. Samantalang siya ay sumusulat bilang isang pastor sa iglesia, ang sabi sa pangatlong sulat ni John, verse 2 ang wika, "Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat na mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa." Nais ng ating Diyos na tayo ay magkaroon ng mabuting kalusugan. Nais ng ating Diyos na tayo ay magkaroon ng isang kalagayan mahiwalay lalo na sa malubhang pagkakasakit. Kaya sa lahat ng bahagi ng ating Biblia, nais ng ating Diyos yung sinasabing may kinalaman sa pangkalusugan kung bakit ito ay ibinigay ng ating Diyos para tayo ay maging mga malusog. At ang sabi nga sa Roma Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 2, "Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal at kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwiran paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos." Nagkaroon ng isang survey sa lugar ng Amerika dito sa Loma Linda, California. Sapagkat may mga tao diyan, 104, 105, sila ay nagmamaneho pa ng sasakyan. At tinanong kung bakit mahaba ang kanilang buhay. Isa rito ay sinusunod nila yung batas na sinasabing huwag kang kakain ng ganito sapagkat nakakasira sa iyong pangangatawan, lalo na yung pagkain ng karne na mokolesterol. Sapagkat nung una, ang ibinigay ng Diyos sa pagkain sa tao ay fruits and nuts ayon sa aklat ng Henesis 1:29. Kaya nga, fruits and nuts at saka vegetables, ito yung tamang pagkain ng tao na binigay ng ating Diyos. At maging sa aklat ng Henesis Kapitulo 7, simula sa versikulo 1, binanggit na ng ating Diyos yung mga hayop na malinis at hindi malinis. Kaya nga, hindi nagsimula sa panahon ng bansang Israel yung sinasabing mga hayop na malinis at hindi malinis. Ang sinasabi naman ng iba ay lininis na ng Diyos yan. At binabasa yung aklat ng Gawa, Kapitulo 10. Kaibigan, kung ating pag-aaralan ang buong kapitulo ay hindi mga hayop ang mga ito, bagamat sinasabi nakakita si Peter ng isang pangitain noong yung mga hayop ay nasa kumot ngayon na bumababa ang mga hayop na ito galing sa langit at ang sabi ng ating Panginoon, Pedro, kumain ka, pumatay ka, kumain ka. Subalit si Pedro ang sabi, Panginoon, kailanman hindi ako kumain. Ang sabi nga ng ating Panginoon, ang lininis ng Diyos, huwag mong tawagin marumi. Pero kung tingnan natin ang buong kapitulo, yung binabanggit doon ay mga tao, hindi mga hayop.
Kaya nga, wala kang mabasa sa Biblia, ang baboy ay lininis na ng ating Panginoon. Ito yung mga pagkain nung panahon na sina Daniel ay dinala sa sinasabi sa Babylonia. Sapagkat ang mga Babylonians, mga barbaric ang marami dyan at gayon din sila ay hindi sumasamba sa tunay na Diyos, kaya ngayon kumakain sila ng dugo at hindi pinapakain ng Diyos ang dugo. At maging sa bagong tipan ay binanggit ng ating Diyos sa Aklat ng Gawa, hindi dapat kainin ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay ng isang hayop. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya dudungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari. Sa makatuwid, yung pagkain ng hari, nakita ni Daniel na ito ay nagbibigay ng dungis sa kanyang katawan, kaya ang sabi, pinasya niya na hindi siya kakain ng pagkain ng hari. At ganun din yung inumin ng hari, sapagkat ang inumin na ito ay nakakalasing. Kaya nga ang hiningi ay gulay at pagkatapos tubig ang kanilang inumin. Kaibigan, malaking bagay ngayon ang pagpapasya sa buhay natin. Tandaan natin ang Diyos ay binigyan ng tao ng freedom of choice. At hindi sinasaklaw ng Diyos itong ating freedom of choice. Sapagkat kung wala ang freedom of choice, ayaw ng ating Diyos ang tao ay maglilingkod sa Kanya ng sapilitan o wala siyang pinipili. Nais ng Diyos ang tao ay maglilingkod sa Kanya sapagkat pinili ng tao ang paglilingkod sa Diyos. Yan ang nais ng ating Panginoon. Kaya maging noong tao ay nagkasala, hindi inalis ng Diyos ang freedom of choice. Ang Diyos ay ating paglilingkuran, ang Diyos ang ating sasambahin sapagkat ating pinili ang bagay na ito. Maging sa ating ngayong pagpili ng kurso, nagsisimula sa ating ngayong desisyon. Maging sa ating ngayong pag-aasawa, nagsisimula sa ating desisyon. At ang ating Diyos ay Kanyang kinikilala ang ating desisyon. Ino-honor ng Diyos ang ating desisyon. Maging anong klaseng desisyon meron tayo, ito ay ginagalang ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng ating Biblia, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya dudungisan ng sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga yunoko na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili. Kaya, take that word, kaibigan. Kapag siya'y kumain ng pagkain ng hari, sa kanyang paniniwala, madudungisan ang kanyang sarili. Versikulo 9, at pinahintulutan ng Diyos na si Daniel ay tumanggap ng lingap at habag mula sa pinuno ng mga yunoko. Kaya sapagkat ito ay kanyang hiniling sa pinuno ng mga yunoko, sinabi sa 10, sinabi ng pinuno ng mga yunoko kay Daniel, ako'y natatakot na baka makita ng aking Panginoon, hari na nagtakda ng iyong pagkain at inumin, na kayo ay nasa mas masamang kalagayan kaysa mga kabataan na inyong kasinggulang, kaya't ilalagay ninyo sa panganib ang aking ulo sa hari. Kaya nga ang sabi, kapag ginawa natin ito, baka malalagay ang aking ulo sa panganib, ang sabi ng pinuno ng mga yunoko. Subalit si Daniel ay meron siyang pananampalataya. Ang kanyang pananampalataya ay hindi siya pababayaan ng ating Diyos. Kaibigan, kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng ating Diyos, anong man ang mangyari sa ating buhay, ang Diyos ay papatnubayan tayo. Maaaring sabihin natin, bakit meron diyaan, katulad ni John the Baptist, pinahintulot ng ating Diyos, siya'y mamatay.
Kaibigan, merong layunin ang ating Panginoon. Na katulad ng mga Kristiyano nung una, pinagpapatay sila, subalit ang kanilang dugo parang naging fertilizer sa paniniwala o pananampalataya ng mga tao kung bakit sila ay lalong dumami na naging mga Kristiyano yung mga pagano, at mentras pinapatay ngayon ang mga lingkod ng Diyos, mas dumarami ang mga tagasunod ng ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia na bilang tugon at saka bilang pagsubok, ang sabi sa 12, subukin mo po sana ang iyong mga lingkod. Sa loob ng 10 araw, bigyan mo kami ng mga gulay na makakain at tubig na mainom. Subukan mo kami. Bigyan mo kami ng gulay. Yun ang aming pagkain. At ang aming inumin ay tubig. At pagkatapos ng 10 araw, tingnan mo kami. Kaya nga, pinagbigyan ang kanilang kahilingan sapagkat nung panahon na yon, kapag ka ikaw ay tinanggihan mo ang pagkain ng hari, maaaring mamamatay ka. Subalit, ang sabi sa ating Biblia, sa 15, sa katapusan ng 10 araw, ay nakitang higit na mabuti ang kanilang anyo at higit na mataba kaysa lahat ng mga kabataang nagsikain ng pagkain ng hari. Kaya nga, nung nakita ngayon pagkatapos ng 10 days, pagkatapos ng pagsubok, ang hiling nila ay 10 araw lang. Subalit, ang patnubay ng Diyos ang nasa kanila. Nakita ngayon sapagkat sila'y tapat. Sila ay binigyan ng Diyos ng mabuting kalusugan. At ang wika sa ating Biblia sa versikulo 17 tungkol sa 4 na mga binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan. Si Daniel ay mayroong pagkaunawa sa lahat ng pangitain at mga panaginip. Kaya nga, lalo silang naging matalino, lalo na si Daniel, sapagkat ang Diyos ang sumakanila. At ang wika sa versikulo 20, at sa bawat bagay tungkol sa karunungan at pag-unawa na inusisa ng hari sa kanila, kanyang natuklasan na sila'y 10 ulit na mas mahusay kaysa lahat ng salamangkero at mga engkantador na nasa kanyang buong kaharian. At sapagkat ngayon sila'y kumain ng nararapat lang, ang wika ng ating Biblia, at si Daniel ay namalagi roon hanggang sa unang taon ng Haring Siro. Sa makatwid tapos na ang paghahari ng Babylonia. At si Daniel ay naglingkod pa rin sa kabilang bansa, ang Medo-Persia. Kaibigan, ang leksyon dito, kinakailangan tayo ay magpasya na ating sundin ang kalooban ng Diyos. At kapag ating sinunod ang kalooban ng ating Panginoon, tayo ay gagabayan ng Diyos. Tayo ay papatnubayan ng Diyos. Tayo bibigyan ng Diyos na malusog na pangangatawan. Sapagkat kapag tayo kumain ayon sa kalooban ng Diyos, kung bakit ang Diyos ibinigay niya ang batas ng pangkalusugan, sapagkat gusto ng ating Panginoon na tayo lulusog at malayo sa anumang malubhang karamdaman. Kaibigan, tayo ba ay susunod sa ating Panginoon? Tayo ba ay maglilingkod sa Diyos ng buong tapat? Tayo ba ay merong pananampalataya anuman ang mangyari sa ating buhay? Tayo ay maglilingkod sa Diyos. Bago tayo ngayon manalangin, nais kong basahin ang sinasabi sa ating Biblia sa aklat ng Pilipos 4, 6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, meron ka bang kahilingan sa ating Panginoon? Meron ka bang pasanin? Marahil ikay nawalan ng trabaho.
Ating hilingan sa Diyos na bigyan ka ng trabaho o hanap buhay, na ikaw ay makapaglilingkod sa Diyos, makapagtatapat sa Diyos, at magbigay ng kalwalhatian sa pangalan ng ating Panginoon ang gawain na ang Diyos ang nagkaloob sa iyo. Tayo'y manalangin. Dakila na aming tagapagligtas, na aming manlalalang, kami po ay lumalapit sa inyo upang pasalamatan po namin kayo. Ng aming Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang aming Diyos ay tumutugon sa aming mga panalangin. Dakilang Diyos, aking pong nilalapit sa inyo ang aking kaibigan. Nawalan po siya ng trabaho. Dakilang Diyos, tulungan po siyang magkaroon ng trabaho o hanap buhay na makapagbibigay ng kalwalhatian sa pangalan ng aming Panginoon. At siya makapagtatapat sa inyo na bilang kanyang Diyos at kanyang tagapagligtas. Dakilang Diyos, pagpalain po ang kanyang sambahayan. Pagpalain po ang kanyang mga pananim. Pagpalain po, O Diyos, ang Pangulo ng aming bansa, ang aming pangalawang Pangulo, at gayon din, O Diyos, ang mga cabinet members, ang mga mababatas, at gayon din ang mga nasa mga hukuman, ang mga gobernador, mga mayor, at manunungkulan sa mga barangay. Pagpalain sila, O Diyos. Gabayan po sila, bigyan po ng talino ng gagaling sa inyo upang sa kanilang pamumuno, O Diyos, ay magkaroon ng katiwasayan, kapayapaan sa aming bansa. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Pagpalaing kanawa ng ating Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy. Mga kaibigan, nawa po ito yung naging inspirasyon sa ating lahat na hayaan po nating pangunahan tayo ng ating Panginoon. Hayaan po nating manguna ang Panginoon sa ating mga buhay at panigurado po lahat ng pagsubok na ating kinakaharap o kakaharapin pa ay mapagtatagumpayan nating lahat. Kung kayo po ay may mga katanungan ukol sa ating napag-aralan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, i-dial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At para naman po sa ating Facebook page, maaari po kayo magtungo sa facebook.com/AWR Luzon, Philippines o magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Again, kung nagdanais po kayo makakuha ng ating readily available na Bible Study Guide, maaari po kayo magtungo sa bibleschools.com/Central Luzon. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po natin ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.
abot ng kahapon, maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, wag malumbay, kahit ika'y nag-iisa. Ano man ang iyong nakaraan, wag na itong isipin pa. Ang bukas ay di mo alam, ngunit di ka na mangamba. Hindi Kanya pababayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. We were a group of women outside the city gate by the river at a place of prayer. Lydia, a dealer in purple cloth from Thyatira, was also there. 2 men came along and started to speak to us and asked to join us in prayer. We later learned that they were Paul and Silas. The Lord opened Lydia's heart to heed Paul's message. She and all the members of her household were baptized. Another day, Paul and Silas were on their way to a place of prayer. They were met by a female slave who had a spirit in her that could predict the future. She earned a lot of money for her owners by fortune-telling. She followed us and shouted at us. This was disrupting, and so Paul ordered the spirit out of her. When her owners realized that their chance of making money was gone, they dragged Paul and Silas to the authorities, and they were put in prison. At around midnight, these 2 very positive prisoners named Paul and Silas were praying and singing hymns to God. The rest of us were listening to them. Suddenly there was a violent earthquake and the prison shook. All the prison doors flew open and everyone's chains came loose. The jailer woke up, saw all the doors open, and drew his sword to kill himself. He thought all the prisoners had escaped, but Paul assured him and shouted that he should not harm himself. The jailer called for lights, rushed in and lay in front of them, trembling. The jailer accepted Jesus Christ, and his whole family was baptized.